Good morning guys. Today ituturo natin kung paano mag-factor ng trinomials o polynomials na tulad ng example natin ngayon. Ating polynomials is 4x squared plus 5x minus 6. So paano nga ba natin i-factor ang ganitong klaseng polynomials? So, unang natin gagawin ay i-multiply natin tong first term, yung leading coefficient niya is 4, dun sa last term na 6. Yung dalawang number na yan, sa una at sa dulo. So, 4 times 6, yan ay 24, right? Kaya nahanapin natin yung factor ng 24, isa-isa, kung saan na pag yung factor na to, na pag in-add natin yung dalawang number na yan, na factor ng 24, ay mag-equals sa middle term, yung coefficient na 5. Diba? Yung gitna na number is 5. So, isa-isay natin yung factor niya. Isa tayo sa 1. Factor ng 24 is 1 times 24 is 24. Right? Second, 2 times 12 is 24. 3 is 3 times 8, 24 din. 4, 6, 4 times 6 is 24. So, ano dito yung factor dito? Hanapin natin kung alin dito yung pag in-add natin ang dalawang factor ay i-equals siya sa 5. Parang yung 124, hindi. Kasi 1 plus 24, 25. Or yung 2 and 12, hindi rin. Pero itong 3 and 8, pwede. Yan. Itong 3 and 8 na yan, factor na yan, ay pwedeng 3 plus 8 maging 5 kung yung 8 ay positive and then yung 3 ay negative. Tama? So, ang gagawin natin yan, pag nakuha natin, gagawa tayo ng bracket o close parenthesis, ganyan. Lalagay natin yung negative 3 and positive 8. Then, ilalagay natin yung x. Yan. So, tapos na ba tayo? Hindi pa. Remember, meron tayong leading coefficient na 4. Kung wala sanang leading coefficient yung 4, okay na sana tayo. Kaya lang, meron tayong 4 na coefficient sa ating polynomials. Kaya ilalagay natin as denominator yung 4. Yan, yung 4 na yan. Dito sa answer natin. Kaya magiging 3 over 4. At yung pangalawang term, lalagyan din natin ng 4. Yan, 8 over 4. So yung answer natin is x minus 3/4 and x plus 8 over 4. And mas magandang i-rewrite natin yan para mas malinaw o simple ang ating answer. Ayan, pwede natin itong i-rewrite as 4x minus 3 and the other one x plus 2. So, yan ang ating final answer.